Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 54, ang mensahe ng ikatlong anghel. Nang pumasok si Kristo sa pinakabanal na dako ng makalangit na santuwaryo upang isagawa ang pangwakas na gawain ng pagbabayad sala, ipinagkatiwala niya sa kanyang mga lingkod ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo. Ganito ang babala ng ikatlong anghel ng Apokalipsis Kapitulo 14. Kaagad pagkatapos ng pagpapahayag nito, ang anak ng tao ay nakita ng propetang dumarating sa kaluwalhatian upang anihin ang ani ng lupa. Gaya ng inihula sa kasulatan, ang ministeryo ni Kristo sa kabanal-banalang dako ay nagsimula sa pagtatapos ng makahulang mga araw noong 1844. Sa panahong ito, ikinakapit ang mga salita ng tagapaghayag, ang templo ng Diyos ay nabuksan sa langit, at doon ay nakita, sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. Apokalipsis Kapitulo 11 versikulo 19. Ang kaban ng tipan ng Diyos ay nasa ikalawang silid ng santuwaryo. Sa pagpasok ni Kristo roon, upang maglingkod alang-alang sa makasalanan, ang panloob na templo ay nabuksan, at ang kaban ng Diyos ay ipinakita. Sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakakita sa tagapagligtas sa kanyang gawain ng pamamagitan, ang kamahalan at kapangyarihan ng Diyos ay nahayag. Habang pinupuno ng tren ng kanyang kaluwalhatian ang templo, ang liwanag mula sa kabanalan ng mga kabanalan ay nabuhos sa kanyang naghihintay na mga tao sa lupa. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay sinundan nila ang kanilang mataas na saserdote mula sa banal hanggang sa pinakabanal, at nakita nila siya na nagsusumamo sa kanyang dugo sa harap ng kaban ng Diyos. Sa loob ng sagradong kaban na iyon ay ang batas ng Ama, ang siyang sinabi ng Diyos mismo sa gitna ng mga kulog ng Sinai, at isinulat ng kanyang sariling daliri sa mga tapyas ng bato. Wala ni isang utos ang napawalang bisa, wala ni isang tuldok o kudlit ang nabago. Habang ang Diyos ay nagbigay kay Moises ng isang kopya ng kanyang batas, kanyang iningatan ang dakilang orihinal sa santuwaryo sa itaas. Sa pagtuntun sa mga banal na tuntunin nito, natagpuan ng mga naghahanap ng katotohanan, sa mismong dibdib ng Dekalogo, ang ikaapat na utos, gaya ng unang ipinahayag, alalahanin ang araw ng Sabath, upang panatilihin itong banal. 6 na araw na gagawa ka, at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabath ng Panginoon mong Diyos, huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw, o ang iyong anak na lalaki, o ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, o ang iyong alilang babae, o ang iyong mga baka, o ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at ang lahat ng nandoon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabath, at pinabanal ito. Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 11. Ang Espiritu ng Diyos ay humanga sa mga puso ng mga estudyanteng ito ng kanyang salita. Ang pananalig ay hinimok sa kanila na hindi nila alam na nilabag nila ang ikaapat na utos sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa araw ng kapahingahan ng lumikha. Sinimulan nilang suriin ang mga dahilan ng pag-obserba ng unang araw ng linggo sa halip na ang araw na pinabanal ng Diyos. Wala silang makitang katibayan sa kasulatan na ang ikaapat na utos ay inalis, o na ang Sabath ay binago. Ang pagpapala na unang nagpabanal sa ikapitong araw ay hindi kailanman naalis. Sila ay tapat na naghahangad na malaman at gawin ang kalooban ng Diyos, at ngayon, nang makita nila ang kanilang sarili na mga lumalabag sa kanyang batas, na puno ng kalungkutan ang kanilang mga puso. Agad nilang ipinakita ang kanilang katapatan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapanatiling banal ng kanyang Sabath. Marami at masigasig ang mga pagsisikap na ginawa upang ibagsak ang kanilang pananampalataya. Walang sino man ang maaaring hindi makakita na kung ang makalupang santuwaryo ay isang larawan o huwaran ng makalangit, ang batas na nakalagak sa kaban sa lupa ay isang eksaktong transcript ng kautusan sa kaban sa langit, at ang pagtanggap sa katotohanan tungkol sa makalangit. Ang santuwaryo ay nagsasangkot ng pagkilala sa mga pag-aangkin ng batas ng Diyos, at ang obligasyon ng Sabath ng ikaapat na utos. Yaong mga tumanggap sa liwanag tungkol sa pamamagitan ni Kristo at sa walang hanggan ng kautusan ng Diyos, ay natagpuan na ito ang mga katotohanang iniharap sa ikatlong mensahe. Ipinahayag ng anghel, narito ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 12. Ang pahayag na ito ay pinangungunahan ng isang solemna at nakakatakot na babala, kung ang sinuman ay samamba sa hayop at sa kanyang larawan,
at tumanggap ng kanyang tanda sa kanyang noo, o sa kanyang kamay, ay iinom din siya ng alak ng puot ng Diyos, na ibinuhos ng walang halo sa saro ng kanyang galit. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 9, Gs. Ang isang interpretasyon ng mga simbolo na ginamit ay kinakailangan upang maunawaan ang mensaheng ito. Ano ang kinakatawan ng halimaw, larawan, at marka? Muli yaong mga naghahanap ng katotohanan ay bumalik sa pag-aaral ng mga hula. Ang hayop at ang larawan nito. Sa pamamagitan ng unang halimaw na ito ay kinakatawan ng simbahang Romano, isang eklesiastikal na katawan na nararamtan ng kapangyarihang sibil, na may awtoridad na parusahan ang lahat ng mga sumasalungat. Ang imahe sa hayop ay kumakatawan sa isa pang relihiyosong katawan na nakadamit ng katulad na kapangyarihan. Ang pagkakabuo ng imaheng ito ay gawa ng halimaw na ang mapayapang pagbangon at banayad na mga propesyon ay ginagawa itong kapansin-pansing simbolo ng Estados Unidos. Dito makikita ang isang imahe ng Papa. Kapag ang mga simbahan ng ating lupain, na nagkakaisa sa gayong mga punto ng pananampalataya na pinanghahawakan nilang magkakatulad, ay makakaimpluwensya sa Estado na ipatupad ang kanilang mga kautusan at itaguyod ang kanilang mga institusyon, kung gayon ang Protestanteng Amerika ay bubuo ng isang imahe ng hierarchy ng Roma. Kung magkagayon, ang tunay na simbahan ay sasalakayin ng pag-uusig, gaya ng sinaunang bayan ng Diyos. Ang halimaw na may tulad korderong mga sungay ay nag-uutos sa lahat, maliliit at malalaki, mayaman at dukha, malaya at alipin, na tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay, o sa kanilang mga noo, at na walang sinumang makabili o makapagbenta, maliban sa may marka, o ang pangalan ng hayop, o ang bilang ng kanyang pangalan. Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16-17. Ito ang tanda kung saan binigkas ng ikatlong anghel ang kanyang babala. Ito ang tanda ng unang halimaw, o ang Papa, at sa makatuwid ay dapat hanapin sa mga natatanging katangian ng kapangyarihang iyon. Ipinahayag ng propetang si Daniel na ang simbahang Romano, na sinasagisag ng maliit na sungay, ay mag-isip na baguhin ang mga panahon at mga batas, Daniel Kapitulo 7 versikulo 25, habang tinawag itong si Pablo na taong makasalanan, Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 3, 4, na para itaas ang sarili sa Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng batas ng Diyos may tatataas ng kapapahan ng sarili sa ibabaw ng Diyos, ang sinumang maunawang sumunod sa batas na binago ay magbibigay ng pinakamataas na karangalan sa kapangyarihang iyon kung saan ginawa ang pagbabago. Ang ikaapat na utos, na pinagsikapang isantabi ng Roma, ay ang tanging utos ng Dekalogo na nagtuturo sa Diyos bilang manlilikha ng langit at lupa, at sa gayo'y nakikilala ang tunay na Diyos sa lahat ng huwad na Diyos. Ang Sabbath ay itinatag upang gunitain ang gawain ng paglikha, at sa gayon ay idirekta ang isipan ng mga tao sa tunay at buhay na Diyos. Ang katotohanan ng kanyang kapangyarihang lumikha ay binanggit sa buong kasulatan bilang patunay na ang Diyos ng Israel ay nakahihigit sa mga pag-anong Diyos. Kung ang Sabbath ay palaging iningatan, ang mga pag-iisip at pagmamahal ng tao ay maakay sa kanyang may likha bilang layo ng pagpipitagan at pagsamba, at hindi kailanman magkakaroon ng isang sumasamba sa Diyos-Diyusan, isang atheista, o isang hindi mananampalataya. Ang institusyong iyon na nagtuturo sa Diyos bilang tagapaglikha ay isang tanda ng kanyang nararapat na awtoridad sa mga nilalang na kanyang ginawa. Ang pagbabago ng Sabbath ay tanda, o tanda, ng awtoridad ng simbahang Romano. Yaong mga, na nauunawaan ang mga pag-aangkin ng ikaapat na utos, ay pinipiling sundin ang hindi totoo bilang kahalili ng tunay na Sabbath, sa gayon ay nagbibigay pugay sa kapangyarihang iyon kung saan ito lamang ipinag-utos. Isang think time na mensahe. Ang pinaka-nakakatakot na pagbabante kailanman ay natugunan sa mga mortal ay nakapaloob sa mensahe ng ikatlong anghel. Iyan ay tiyak na isang kakilakilabot na kasalanan na tumatawag sa galit ng Diyos na walang halong awa. Ang mga tao ay hindi dapat iwan sa kadiliman tungkol sa mahalagang bagay na ito. Ang babala laban sa kasalanang ito ay dapat ibigay sa sanlibutan bago ang pagdalaw ng mga paghatol ng Diyos, upang malaman ng lahat kung bakit sila dapat ilapat, at magkaroon ng pagkakataong takasan sila. Sa isyu ng dakilang paligsahan, dalawang magkaibang klase ang nabuo. Isang uring, sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tinatanggap ang kanyang tanda, at sa gayon ay dinadala sa kanilang sarili ang kakilakilabot na mga paghatol na pinagbabantaan ng ikatlong anghel. Ang ibang klase, sa kapansin-pansing kaibahan sa mundo,
ay, iingatan ang mga utos ng Diyos, at ang pananampalataya kay Jesus. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 9-12. Ganyan ang mahahalagang katotohanang nabuksan sa harap ng mga tumanggap ng mensahe ng ikatlong anghel. Habang sinusuri nila ang kanilang karanasan mula sa unang pagpapahayag ng ikalawang pagdating hanggang sa paglipas ng panahon noong 1844, nakita nilang ipinaliwanag ang kanilang pagkabigo, at muling nabuhayan ng pag-asa at kagalakan ang kanilang mga puso. Ang liwanag mula sa santuwaryo ay nagpapaliwanag sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap, at alam nila na pinangunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang hindi nagkakamali na pag-aalaga. Ngayon na may bagong tapang at mas matatag na pananampalataya, nakiisa sila sa pagbibigay ng babala ng ikatlong anghel. Mula noong 1844, bilang katuparan ng hula ng mensahe ng ikatlong anghel, ang atensyon ng mundo ay tinawag sa tunay na Sabath, at ang patuloy na dumaraming bilang ay bumabalik sa pangingili ng banal na araw ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 54. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.